Halos kakalabas ko lang rin ng video about sa trade report para dito kay Jrue Holiday sa Lakers. Sa unang report ko kasi, ang trade proposal dyan ng Lakers para makuha si Holiday itong si Austin Reeves, Dalton Knecht at Gabe Vincent. Dahil si Vincent ngayon na expiring contract na, samantalang si Knecht bagsak ang value bilang first rounder, at itong si Reeves walang assurance ang Lakers kung pipirma yan ng extension next summer. Kaya pagpasensyaan nyo na, minsan kailangan talagang magkamali para matuto tayo. Ang Lakers malinaw na talaga na kailangan ng isang perimeter defender, isang elite guard and switchable sa rotation. Sa mga multiple resource, wala naman talagang ibang elite guard na inuugnay sa Lakers kung hindi itong si Jrue Holiday. Nasa monitoring ngayon ang pangalan nitong si Holiday sa potential target ng Lakers. Hindi malabong mangyari yan, lalo't inabangan lang rin naman ng Lakers sa buyout itong si DeAndre Ayton at Marcus Smart. Wala kasi talagang balak pala ang Lakers ngayon na bitawan itong si Austin Reeves, even na wala pa sa kanilang assurance kung pipirma to ng extension contract. May buy-in narrative kasi na nabuo na maaaring i-load ng Portland mismo itong si Holiday kahit kakatrade lang yan sa kanila. Isang veteran guard na may championship pedigree. Kung susubok nga mag-reshape ng roster ang Portland, panigurado nga raw na matutuloy yung pag-trade nila dito kay Jrue Holiday. Kaya nga hanggang ngayon patuloy na tinitignan siya ng ibang teams, especially nga itong Lakers, na possible maging available sa trade market dahil ang Lakers talaga ngayon nagpapalakas ng perimeter defense na makakasama nga nitong si Marcus Smart, Vanderbilt, Larabaya at itong si Ayton. Si Holiday bilang elite on-ball defender at may kakayahang mag-sustain ng mataas na level sa depensa at backcourt laban sa mga star player sa Western Conference. May mga report kasi na hindi masaya itong si Holiday sa pagkakatrade nito sa Portland. Samantalang ang Portland ngayon nare-report naman na pwedeng mag-reshape ng roster, kaya pwede talagang magkasundo ang dalawang to na maghiwalay bago mag-umpisa ang next season. Ang problema kasi kay Holiday yung malaking contract dahil mula 2025 to 26 season pumapalo sa 32.4 million ang salary niyan at 34.8 million pagpasok ng 2026 to 27 season at 37.2 million kung i-option in niya ang player option niya sa 2028. Kaya may kabuuang 104.4 million ang natitira pang contract niyan para sa Portland. Yan mismo yung unang naging plano ng Portland, kaya kumuha sila ng veteran guard na mismong dahilan para nga magkaroon sila ng competitiveness sa susunod na season habang nagkukumpit pa para sa future flexibility. Gamit ang veteran presence nga nitong si Holiday bilang leverage, kaya nilang mag-extract ng mga asset na makakatulong sa kanilang long-term rebuilding goals. Pero ang nangyari nga kasi dyan, dahil sa laki ng naging improvement nila Scott Henderson at Shadon Sharp, mas pinili na lang nilang i-prioritize ang youth moves ngayon. Kaya nga nakikita na pwede talagang mag-reshape ngayon ang Portland at pamigay na yung mga veteran nila na nakuha sa trade. Ayon din kasi mismo sa mga analyst, nakikita nilang magiging fit itong si Holiday sa binubuong roster ngayon ng Lakers, lalo na sa malaking pangangailangan ng mga to sa isang elite perimeter defender. May additional pa dahil si Holiday naging maganda ang working chemistry kay LBJ dahil naging mag-teammate yan sa Team USA Olympic Gold Team sila. Instant chemistry nga kung mangyayari ang trade nitong si Holiday sa Lakers. Kaya nga walang nakikitang downside ang pagperson ng Lakers sa trade nitong si Jrue Holiday, at sa report pwede nilang makuha yan sa isang realistic trade nang hindi sinasakripisyo itong si Austin Reeves, dahil ang Lakers merong mahigit 40 million na expiring contracts na magmumula kay Hachimura, Gabe Vincent at Maxi Kleber na full healthy condition na ngayon, na pwedeng magsilbing salary matching piece para kay Holiday nang hindi maaapektuhan ang core ng Lakers. Kaya nga nakikitang pwedeng maging realistic talaga yung trade na to, lalo na kung i-open ng Portland ang trade para dito kay Holiday. Kaya nga puro positibo ang nakikita nga dito kay Holiday para sa Lakers, kaya pwede nga raw i-pursue ng Lakers ang trade dito, maliban na lang kung desidido na rin talaga yung mga to sa isang long-term veteran deal, dahil ang pagkuha sa mga potential drawbacks parte lang sa pagiging all-in contender, lalo't plano naman talaga ng Lakers na mag-contend sa susunod na season na makakasama nga nitong si LBJ at Luka para mas maging realistic ang pagiging champion contender nila sa West.